Nagasgas na yung lahat ng problema, isisisi pa niya kay GMA, samantalang 2 taon na siya sa poder. So akuin niya yung responsibilidad sa kabiguan na matugunan yung mga problema ng mamamayan. At mula doon sa kanyang pag-ako, gusto natin marinig, ano na ang gagawin niya sa human rights, extrajudicial killings? Ano ang tugon niya doon sa matinding oposisyon sa mining at sa EO-79? Anong tugon niya sa matinding hinaing para sa reforma sa lupa? Ano ang tugon niya doon sa panawagan para sa dagdag na sahod? Ano ang tugon niya laban doon sa rumaragasang demolisyon sa mga komunidad? Yan po yung kailangan niyang sabihin. Hindi na po yung mga buladas, hindi na po yung pampupola, hindi na po yung mga puro kwentong expose kunwari, pero hindi naman nauuwi sa pagsasampa ng kaso. Kumita na po yan, gasgas na po yan last year. Kailangan po natin dito magpakatotoo yung Pangulo. Ang kailangan natin marinig yung true state of the nation. So na talaga pagkakataon, yaman din lamang na wala naman talagang political opposition at lahat ng nandyan sa Kongreso ay di umano kakampi ni Noynoy. Pagkakataon na ito para sabihin niya in clear, unequivocal terms to the Speaker of the House and the Senate President that all talk, all moves to change the Constitution, lalong-lalo na yung economic provisions, ay hindi na dapat gawin, hindi na dapat magpatuloy, hindi na dapat entertain. Tigilan na yung pakanang tsa-tsa, kahit pa sabihin nilang economic provisions, yan ay talagang tinututulan namin. At ito nga, maggawa siya ng malinaw na policy statement in front of the House Speaker, in front of the Senate President, that this must not go on, that this has to stop.